Kung sa Senado ay patuloy na namamayagpag at nag-iingay, ito pong si Senator Rodante Marcoleta, nako yung kanyang anak diyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso ay nagsimula na rin na magpakilala at nako nakipagbardagulan na rin po mga kababayan. At siya po ay walang takot na tumayo at nakipabalitaktakan dahil siya nagkaroon po ng privilege speech. Ito pong House Minority Leader na si Congressman Libanan at kanyang binabanggit na di umano ay wala raw pong nilabag sa alituntunin o sa saligang batas ang House of Representatives sa kanilang paghahain ng impeachment complaint laban po kay VP Sara Duterte. At sabi niya ay tila lumagpas daw o nagkaroon po ng judicial overreach ang Supreme Court. At dito ho ay si Congressman Paulo Marcoleta ay tinutulan at kinontra itong si Congressman Libanan na isa rin pong veteranong kongresista. So yun ho, at sabi ho niya, bakit ganon? Dapat siguro magbago ng estratehiya ang House of Representatives. 3 taon pa naman eh. At baka pwedeng talunin na lang ho si VP Sara sa 2028. Okay, sa ngayon may mga sinasabi na dapat na mapatalsik kung ano-anong ginagawang pag-iimbestiga dito po kay VP Sara. Pakinggan natin itong pahayag ni Congressman Paulo Marcoleta na kung saan ay tila nagbigay po ng tatak diyan po sa House of Representatives na yung kanyang tatay ay nasa Senado na, siya naman ay ipagpapatuloy niya yung nasimulan ng kanyang ama diyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso. Ito ho, pakinggan nyo ha. The Majority Leader's request is hereby granted. Thank you, Mr. Speaker. Sa pagtatapos po ng 2024, sinabi po ng ating mahal na Pangulo na ang impeachment ay hindi importante. Sabi niya, this does not make any difference to any single Filipino life. So why waste time on it? And despite the admonition of the President, the House, through one-third vote, transmitted the articles of impeachment to the Senate. Why didn't we heed the call of the President? Why did the HRR defy the President's pronouncement? Gusto ko lang pong malaman kung bakit ganon. Parang hindi natin sinusunod ang mga pahayag ng ating Pangulo. Before the Honorable Mark, please proceed. Opo. At nung July 25, the Supreme Court, sabi nga nila, inilang dineklara ng articles of impeachment ay unconstitutional at void ab initio. At pagkatapos nun ay nakarinig tayo ng mga pahayag mula sa House members na tila baga tinatakot ang ating mga maestrado na pwede kayong ma-impeach din tulad ng Vice President. And despite the motion for reconsideration submitted, the Supreme Court, through a press briefer, reiterated that the decision is immediately executory, notwithstanding the MR. And the Senate accordingly adhered to the decision by archiving the articles of impeachment. So ang tanong ko lang po why the continued defiance on the part of the HOR? Parang tayo po ay tila nagmamatigas. Samantalang ang Korte Suprema at ang ating co-equal body ng Senado ay tumalima na sa sinabi ng ating Korte Suprema. Alam naman po natin that the Supreme Court is the final arbiter on all disputes and controversies pertaining to constitutional issues. And the decisions released by the Supreme Court form part of our legal framework, form part of our legal system sa ating bansa. Dapat po nating galangin ang ating co-equal branch. Sinabi din po ng Pangulo sa isa sa kanyang mga panayam at huling-huling sa kanyang sona na ang Pilipino ay sawa na sa sobrang pamumulitika. So, buti pa ang ating Pangulo aware dito. At siyempre, kamakailan ay meron pong ibinalita na meron na naman pong Quadcom version
2.0. Alam naman po natin ang Quadcom ay nagagamit bilang political persecution more than a tool for legislation. At pinakita pa nga po ng Quadcom sa kanilang performance last year that it assumed judicial and prosecutorial roles, which is beyond the ambit of its legislative function. Mr. Speaker, the continued defiance of the House of Representatives has been truly remarkable. Sana naman po ay baguhin na natin ang ating estratehiya. Sa akin lang naman po. Dahil ako'y miyembro ng 20th Congress, bakit hindi po natin baguhin or reassess ang ating strategies? Kaysa bumabakbak tayo ng bumabakbak ng ating political adversaries. Bakit di na lang po natin galingan? Total, meron naman po tayong 3 taon pa para ipakita na tayo ay mahusay din sa pamamalakad. Ang akin lang naman po, this administration has been characterized by, treating its political adversaries na pag malakas ang kalaban, i-disqualify, i-expel, i-impeach, or i-threaten na i-impeach. Bakit hindi lang naman po natin galingan? Meron pa naman po tayong 3 taon. Baka sakali, matalo natin si VP Sara sa 2028. Maraming salamat po. Okay, yun po ang pahayag ni Congressman Paulo Marcoleta at siya po ay tumugon dito sa privilege speech ni Congressman Libanan na kung saan ay siya po ang minority leader. So kasi binabanggit at tinutulig siya ni Congressman Libanan yung Korte Suprema na luwagpas na raw at parang tila inaamyandahan na raw po ang ating saligang batas. At lagi ho sinasabi nila na kapag naka 1/3 na raw po, ay pwede na ho idire-diretso at hindi na kailangan dumaan sa komite. Alam nyo ho, meron akong kopya ho rito. Yung Rules of Procedure in Impeachment Proceedings ng House of Representatives. So ayan ho, tignan nyo ho. O ayan ho. Maliwanag ho, yung nung 19th Congress, ayan po. Kasi ang pinagbabasihan ho nila, yung kay Erap Estrada na idiniretso na po sa Senado. Ibang kongreso ho yung balangkas eh. Ito ho, 19th Congress. 19th Congress ho sila eh. So nagsagawa po sila ng sarili nilang panuntunan na kung saan ay hango po sa ating saligang batas. O ayan yung Rule of Procedure. Tapos nakalagay ho rito, mga kababayan, sa Rule of Procedure, ito yung yung initiating impeachment sa Rule 2, Section 2, ito mga kasama, ito mga kababayan. Ang nakalagay ho rito ay mode of initiating impeachment. Ito nakalagay, impeachment shall be initiated by the filing subsequent referral to the Committee on Justice. Yan, ang liwanag ho. So, 3 ho kasi ito mga kababayan na binabanggit ho dito sa rules po ng mababang kapulungan ng Kongreso at ang sabi po nila dapat okay na ho yun, dumiretso na sa sa Senado. Ito ho, babasahin ko lang ho. Ang sabi ho, itong 3 ito panoorin, basahin niyo rin siguro. Ayan bibigay ko sa inyo yan. Ayan nakalagay ho. 3 pamaraan po ang dapat na susundin ho para po sa impeachment. Ito ho. Babasahin ko lang ho. Yung una, yung verified complaint for impeachment filed by any member of the House of Representatives or a verified complaint filed by any citizen upon a resolution of endorsement by any member thereof. Okay, ito yung pangatlo. Yung verified complaint or resolution of impeachment filed by at least 1/3 of all members of the House. Yan na yung letter C. Tignan nyo ho yung letter C. Yan ho
Yan po yung ginamit nila dito po kay BP Sara. Pero maliwanag ho, kahit na nakakuha ng 1/3, base po sa kanilang panuntunan, nakalagay ho, impeachment shall be initiated by the filing of a subsequent referral to the Committee on Justice. Kahit na nakakuha ka ng 1/3, sila lagpas nga sa 1/3, 215 di ba? Ay dapat idaan sa Committee on Justice. Yan ang kanilang alituntunin. So nalabag ho, isa rin po ito sa pinagbasihan ng Korte Suprema. Hindi po ako abogado, pero ang liwanag ho na nakalagay sa kanilang rules of procedure in impeachment. Ang liwanag ho. So hindi po nila sinunod yung kanilang alituntunin. Sila po ang mga patakarang ito, mga kababayan, ay ito po ay hango sa saligang batas. So ayan, nakalagay rules of procedure in impeachment. Ayan ho. 19 Congress. Lagi ho nila sasabi, hindi kay ERAP, diniretso na Ibang kongreso yung kay ERAP. Ilang balangkas yun? Yun? Siguro mga 15 Congress o 14 Congress o ano. Ito 19 Congress daw ito mga kababayan. So maliwanag ho na tama po ang desisyon ng Korte Suprema. Kaya sabi nga ho ni Congressman Paulo Marcoleta, baguhin natin ang strategy. Huwag na ho yung pagmalakas, gigibain, pababagsakin o tatanggalin sa pwesto, ipapa-impeach. Ang pinakamainam ho na gawin, total 3 taon pa naman daw, pagbutihin na lang ang trabaho sa mga nagdanais na sumabak po sa 2028 elections. Yun na. Paghandaan na talunin na lang po sa eleksyon, ito pong si BP Sara sa 2028. So, yun siguro pinakamaganda, no? Kasi ganyan din sa Senado. Sabi nga ni Senator Alan Peter Cayetano, kung ano ginagawa niyang pamamaraan, talunin niyo na lang. Sa 2028 presidential elections, ito pong si BP Sara. Para tapuso at, di ba, ang taong bayan na magsasabi. May mga nauna ho dyan na binabanggit. Ito pong si Congressman Paulo Marcoleta na bakit pinipilit yung impeachment? Meron pang mas yung impeachment, removal lang yung pag-aalis sa pwesto. Di bigatan na natin. Kung gusto nyo talagang papanagutin si BP Sara, isulong yung kaso sa ombudsman at tumuloy yan sa Sandigan Bayan. Tapos, pag nakasuhan siya at mahatulan, kulong ho, di ba? Yun po ang binabanggit ni Congressman Paulo Marcoleta. So yun lang ho mga kababayan. At kung sa Senado, talagang nakikipagbalitaktakan yung kanyang tatay sa House of Representatives, yun, nagsimula na rin po na umarangkada yung kanyang anak na si Congressman Paulo Marcoleta. So sa mga bago lang po sa ating channel, subscribe na po kayo at i-like at i-share. Huwag niyo pong kalimutan na magbigay po ng komentaryo dito po sa ating usapin. Ulitin natin, yung Batang Marcoleta, gumagawa rin po ng pangalan doon, dyan po sa House of Representatives at kanyang nilabanan yung mga kumukontra o kung may question dito po sa desisyon ng Supreme Court na kung saan ay sinabing unconstitutional yung proseso po ng pag-i-impeach kay BP Sara Duterte. Okay, maraming salamat muli. Ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.